Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 28, 2025. Ngayong ika-28 ng Abril, ikaw ay inaanyayahan ng banayad na enerhiya ng panahon upang hanapin ang kaayusan sa iyong kapaligiran at sa iyong sarili. Bilang isang Libra, likas sa iyo ang kakayahang umunawa at damayan ang ibang tao. Madalas mong binibitbit hindi lamang ang iyong sariling emosyon, kundi pati na rin ang mga pasanin ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa araw na ito, mahalagang kilalanin ang bigat ng pagiging masyadong mahabagin. Habang minamahal mo ang kapayapaan at pagkakaisa, hindi maiiwasan na ang pagiging sensitibo mo sa damdamin ng iba ay maaaring makadagdag sa stress at pagkalito sa sarili mong isipan. Maglaan ng oras upang magnilay kung paano nakaapekto ang sobrang pagkaalam sa problema ng iba sa iyong sariling estado ng damdamin. Habang sinisikap mong maging balanse at patas sa bawat sitwasyon, minsan ay nakalilimutan mong i-prioritize ang iyong sarili. Sa tahimik na pagninilay, matutuklasan mong may mga damdaming pinipigilan mo na pala at mga pangangailangang hindi mo nabibigyan ng sapat na pansin. Ang unang hakbang sa pag-aalaga sa sarili ay ang pag-amin na ikaw man ay may limitasyon. Hindi mo kailangang buhatin ang mundo sa iyong balikat. Minsan, ang tunay na pagmamalasakit ay nagsisimula sa sarili. Sa ilalim ng impluwensya ng enerhiyang matatag, ikaw ay maaaring makaramdam ng matinding pagnanasa na likhain ang isang lugar na kalmado at tahimik, isang santuwaryo ng iyong sariling kapayapaan. Isaalang-alang na ayusin ang iyong silid o muling pagandahin ang iyong paligid upang ito ay maglarawan ng panloob mong hangarin sa balanse. Ang simpleng paglilinis, pagbubukod ng mga gamit, at muling pag-aayos ng iyong mga gamit ay hindi lamang pisikal na gawain kundi simbolo ng pagsasaayos ng iyong panloob na mundo. Habang pinapaligiran mo ang sarili mo ng kaayusan, mas madali mong mahahanap ang linaw sa mga bagay-bagay na bumabagabag sa iyong isipan. Ito rin ang panahon para unahin ang iyong sarili, hindi bilang anyo ng pagiging makasarili kundi bilang anyo ng pagmamahal sa sariling katauhan. Huwag kang mahiyang humiwalay pansamantala sa mga responsibilidad na paulit-ulit mong binibitbit para sa ibang tao. Magsimula sa simpleng bagay, tulad ng pagtulog ng sapat, pagkain ng masustansya, o paglalakad sa isang lugar na puno ng kalikasan. Sa pamamagitan ng mga simpleng aktibidad na ito, muling makakapag-recharge ang iyong katawan, puso, at isipan. Tandaan, hindi mo kayang ibuhos ang kabuuan mo sa iba kung ang sarili mo ay walang laman. Habang lumilipas ang mga oras ng araw na ito, hayaang ilipat mo ang iyong atensyon mula sa ingay ng mundo papunta sa iyong tahimik at sagradong panloob na espasyo. Sa katahimikan na ito, matatagpuan mo ang tunay na kaginhawaan at kaliwanagan. Hayaang ang iyong kapaligiran ay maging sumasalamin sa iyong pinapangarap na kapayapaan. Ang kaginhawaan at katatagan ay hindi lamang nakukuha sa mga material na bagay kundi sa paniniwalang karapat-dapat kang mabuhay ng may kapanatagan. Kapag pinili mong igalang ang sarili mong pangangailangan, mas lalong iral ang iyong likas na kagandahang loob at pagkakaayos ng damdamin. Sa aspeto ng mga pangunahing bahagi ng buhay, ngayon ay angkop na panahon upang bigyang pansin ang emosyonal na balanse, kalinisan sa bahay, at koneksyon sa sarili. Ang romantikong aspeto ay maaaring hindi sentro ngayon, ngunit ang iyong pangangalaga sa sarili ay magbubunga ng mas makabuluhang ugnayan sa hinaharap. Sa usaping pinansyal, maaaring mapansin mo ang pagnanais na maging mas matipid o praktikal, at ito ay isang mabuting simula upang baguhin ang ilang hindi kapaki-pakinabang na gastusin. Sa karera o propesyon, mas mainam kung maglaan ka ng oras upang muling tukuyin ang layunin ng iyong mga ginagawa. Baka matagal mo nang kinikimkim ang ideya ng pagbabago, ngunit hindi mo pa ito natutugunan. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, katatagan, at katiyakan. Ang bughaw ay nagbibigay ng lakas para manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan, at ito rin ay nagsisilbing paalala na maaari mong kontrolin ang iyong emosyon sa pamamagitan ng malalim na paghinga at pagpapahinga. Ang maswerteng numero mo ngayon ay 8 at 11. Ang 8 ay kumakatawan sa balanse, kayamanan, at karunungan sa paggawa ng desisyon,
Habang ang 11 ay numero ng inspirasyon at intuisyon, paalala na makinig ka rin sa iyong nararamdaman at hindi lang sa lohika. Maswerteng gawain para sa araw na ito ang pag-aayos ng iyong silid o lugar na madalas mong tinutuluyan. Hindi lang ito magdudulot ng kalinisan, kundi magiging daan din ito sa mas malinaw na pag-isip. Mainam rin ang journaling o pagsulat ng iyong mga damdamin at iniisip upang mailabas mo ang bigat sa iyong dibdib. Subukan ding gumugol ng kahit 30 minuto para sa tahimik na pagmumuni-muni o paglalakad sa paligid upang muling maramdaman ang iyong koneksyon sa sarili at sa kalikasan. Bilang panghuling paalala, huwag mong kalimutang pakinggan ang sarili mong tinig. Hindi sa lahat ng oras ay kailangang ikaw ang maging tagapag-ayos o tagapamagitan ng ibang tao. Sa araw na ito, ikaw naman ang unahin. Sa pamamagitan ng pagpili na pakinggan ang sariling puso at isipan, binibigyan mo rin ng pahintulot ang iyong sarili na maghilom, lumago, at muling tumindig ng may lakas. Tandaan, ang kapayapaan na hinahanap mo sa iba ay matatagpuan mo rin sa loob mo. Ngayong araw ay isang paalala na ang kabutihan at balanse ay nagsisimula sa sarili. Hayaang ang katahimikan ay maging gabay mo patungo sa mas malinaw na direksyon. Habang natututo kang mas pahalagahan ang iyong mga pangangailangan, mas lalong lilinaw ang iyong layunin. Hindi mo kailangang magmadali. Ang pag-unlad ay hindi minamadali. Sa dahan-dahan at tapat na pagkilos, makakamtan mo ang kapayapaang matagal mo nang inaasam. Matulog ng payapa mamaya, bitbit ang tiwala na bukas ay isa na namang pagkakataon para magsimula muli, buo, malinaw, at mas mapagmahal sa iyong sarili.